Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Palakpakan ulit. Ay, magandang araw sa inyong lahat at kamusta kayo? Kamusta? Sana po ay okay kayo at sana ay okay kayo. 2 beses na yan. Anyway, maraming salamat sa mga tropa natin na sumusuporta dyan, mga pare natin. Thank you so much sa inyo. At doon sa mga tropa natin na hindi pa nakasubscribe, please subscribe to this channel. At huwag kakalimutan mag-like, mag-share at manood ng video syempre. Diba? Halos araw-araw tayo nag-upload. Depende na lang sa busy natin. Kung busy tayo sobra, kung mayroon tayong events, kung meron tayong inaasikasong mas mahalagang bagay, di ba? Anyway, meron tayong bagong balita ngayon kasi si Bongbong Marcos daw anak ng tinapa, nagalit na. So saan nagalit si Bongbong Marcos? Dito daw sa mga ghost project ng DPWH kasi nung pinuntahan niya daw yung mga sinasabi nila na meron daw project doon yung DPWH, pagpunta niya daw wala, naku po. Grabe naman kayo. Pero alam nyo mga pare, medyo medyo alam mo yun, late niya na tong ginawa. Medyo late na to si Mr. President, pero alam mo yun. And okay naman, maganda yung ginagawa niya na na pumunta siya diyan, chinek niya. Actually, pwede naman yung ibang gumawa niyan at i-report sa kanya. Okay, pumunta siya diyan. Maganda yun at mismong siya ang nakakita ng mga katarantaduhan ng mga tao niya. Okay? Tapos ngayon, alam mo yun, okay naman maganda sana kung ito napaaga-aga. Yung alam mo yung after sigurong 2 years, mga ganon, bago nagpagkaupo niya. Unlike dito, parang late na, sir. Umabot pa ng parang magpo 4 years na nga 3 years bago mo ma-realize o bago ka gumawa ng aksyon patungkol dyan. O bago mo mismo tiningnan na ikaw sa sarili mo na chinek yung ganyan mga bagay-bagay. Na dapat maaga pa lang, dapat minomonitor mo na yung mga yan. Kasi, syempre, putya. So, dito natin makikita na talagang itong leader natin, alam mo yun, naniniwala naman ako na si Marcos Jr. magaling. Matalino yan. Imposible namang hindi Magaling nga mag-English Ang problema lang sa kanya, nauuto at yung pagiging mahina niya o weak leader niya, yun ang nagiging problema. So yung mga tao niya o yung mga nakapaligid sa kanya, kanya-kanyang panguuto at balang baliwala ang presidente. Kasi po siya, sasabihin siguro, ito, naiisip ko lang naman, wala naman yan. Iyan mo yan, si Mr. President, mahina naman yan. Oh, di ba? Walang takot Yun ang problema sa isang leader, sa pagiging leader. Pag walang takot sa iyo yung mga tao mo, itatarantaduhin ka talaga. Di ba? Ayun na mahirap. Kahit saan, kahit hindi sa pagiging presidente, kahit sa mga, alam mo yun, kahit dyan sa mga trabaho natin. Alam nyo yung nagiging over familiarity. Yan yung parang kampante na sila dun sa boss nila na hindi sila papagalitan. Kaya maganda pag ikaw ay boss, pag ikaw ay mataas ang posisyon, dapat meron ka parang limitasyon. At yung mga tao naman sa baba, dapat kahit papano, kahit yung boss nyo kaibigan nyo o katropa nyo, galangin nyo pa rin bilang boss. Ang problema kasi sa atin pag mahina ang leader, kanya-kanya silang galaw. Pag walang takot ang nasa baba o yung mga tao mo, kanya-kanyang galaw yan. Anyway, wala ka namang wala ka namang silbi. Hindi naman ako natatakot sa iyo, 'di ba? Hayaan mo yan si boss. Mahina naman yan. Hindi tayo magagalaw niyan. Tayo yung dito. Tayo yung tao niyan. Tayo papalitan niyan. Takot niya lang kung ito mga thinking ng kung hindi nyo kaya kung wala ako. Kasi yung trabaho ng tatlo, kaya kong gawin ako mag-isa.
O, ganyan yung mga thinking ng mga entitled na trabahador. Ay, okay. O, sige, umpisa na natin to para makita natin yung kung ano ba yung galit ni Marcos. Ano ba yung tinutukoy natin? Nestor, ano ang naging reaksyon ng Pangulo matapos ang inspeksyon Masaya. niya dyan sa flood control project na yan? Baliwag, oh. Magandang tanghali. Ito kasi ang alam mo yon, pinaka nagbabaha talaga tuwing bumabagyo, itong Bulacan din. At hindi lang yan baha ang problema dyan sa Bulacan, ha, anak ng tinapa. Alam nyo yung problema din dyan, yung mga lubak? Oo! Anak ng putya, magugulat ka na lang sa lubak kasi nag-rides kami dati dyan, mahal na araw. Alam ko, matagal na to eh. 20... Ano ba ngayon? 2022, 22, parang 22 yata. Nag-rides kami diyan kasi pagudpod North Loop kami, North Loop. So from dito sa Manila, ikot ng pagudpod, Apari, tapos balik. Ang balik mo, hindi ka babalik sa dinaanan mo. Iikot ka ngayon sa may Isabela, basta sa Tugigaraw, doon ang ikot mo. So dinaanan namin yung, syempre, ang daan mo talaga dyan, Bulacan. Anak ng putya, mula kauna-unahang ng Bulacan, bayan ng Bulacan, hanggang dun sa dulo, puro lubak. Yung iba, syempre, yung mga bandang dulo, hindi na masyado. Depende sa lugar eh. Pero puro lubak talaga, at ang lubak dyan, magugulat ka. At syempre, nakamotor kami nun eh. Rides ka, ang takbo mo siguro mga 70, 80. Siyempre. Pero hindi ka naman magwa 100. Babalik-balik yan, 70, 60, 80. Depende sa daanan eh. Kasi siyempre, kahit 60 takbo namin 60. Oh, 60 tayo dire-diretso, rides eh. Putya yung lubak, magugulat ka na lubak ka na. Oo, kasi yung pag tinignan mo yung kalsada, kala mo okay eh. Putya, pagdaan mo talagang ang lalim eh. Talbog talaga eh. Kaya nasira yung shock ko dyan sa shock ng motor ko dyan sa Bulacan eh. Ay lang yan. Pero mo, ang laki-laki ng Bulacan. Ang dami-daming dyan. Tapos nagagalit pa yung governor dyan na huwag yung babuyin yung namin, yung lugar namin na Lubacan. Huwag yung tawagin Lubacan. Kung sino man ang magbaboy, mga ganun pa eh. Lubak naman talaga dyan. Sino may problema? Alam ko trabaho ng DPWH yan, pero nasa sayo pa rin yan, governor ka, o kung sino man dapat makialam dyan, o representative dyan. Ikaw dapat ang mag-asikaso, ikaw ang kumausap sa national, na ganito yung problema namin, naman to. Mangulit ka. Putya, nasa sayo ang susi para maayos yung mga lubak dyan. Diba? Okay, balik tayo dito sa issue. Dito sa lugar nga sa Barangay Piela, sa Baliwag, Bulacan, ay hindi lang basta dismayado, kundi nagagalit na si Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang nadatnan na dito mismo sa lugar ko na dapat sana 220 liters yung nagawa para dun sa River Wall Project. Pero wala siyang nakita kahit semento, hollow block o bakal man lang dito sa lugar. Nako. Ayan Pasado alas 8 kanina umaga nang mag-inspeksyon si Alam nyo kasi, eto okay naman eh. Aminin naman natin. Let's be fair. Aminin natin na okay naman yung ginagawa ni Marcos na pinupuntahan niya yung mga yan. 'Di ba? Okay naman sana. Pero sir, ang problema, presidente ka eh. Pwede mo namang iutos yan, ipaasikaso. Sige, okay, sige. Let's assume na gusto niya talagang pumunta dyan at gusto niya mismong makita yung ginagawa ng especially ng kontraktor o yung sa DPWH. Okay, sige. Let's assume na gusto niya talagang makita. Okay, nakita niya na. Okay, nagawa niya na. Ang problema, sir, late na. Dapat maaga pa lang. Inikutan mo na yan kung gusto mo talagang... Kasi 'di ba nung una meron tayong flood control project 5,500 na sinasabi.
Ngayon, bumaha. Doon pa lang sa pagbaha na yun, dapat inasikaso mo na. Hinintay mo pa lang ilang taon o isang taon para asikasuhin at pumunta dyan. Diba? At alam na alam natin at alam mo na kung sino yung mga tao nasa likod ng mga yan. Hindi mo na kailangan nagalit ako, I'm not disappointed, I'm angry. Hindi. Kung magalit ka, pinpoint mo, tapos, parusahan nyo, gawan nyo ng kasuhan nyo. Oh. Tsaka ang problema kasi dito, dapat nung una pa lang, di ba may sinabi kang, okay, sinabi sa'yo ng tao mo o sino man ang nagsabi sa'yo yung sekretary na meron tayong flood control project na 5,500. Okay, noon yun. So, nung bumagyo o nung bumaha, na-testing. Kayo, nung na-testing, dapat automatic, papaimbestigahan mo. Imbestigahan nyo yan. Hindi po pwede yung ganyan. Ako napapahiya dito. Pucha, sinasabi nyo sa akin na meron tayong flood control project tapos wala naman pala, bumaha. Hindi babaha ng ganyang katindi. Okay. Diba? O puntahan mo mismo. Noon pa lang dapat ginawa mo na. Doon pa lang, hindi yung late na eh. Kasabihin niya dyan na, paano kung bumaha yan? Dapat noon pa. Ayun ang nagiging problema dito sa Pangulo natin. Medyo mo yun, ang bagal. Kasi pwede niya namang iutos yan eh. Pwede mo, anong nangyari dyan sa flood control? Bakit bumaha dyan? Okay, sige, imbestigahan nyo yan kung sino yung tarantadong gumawa niyan. Tapos ibakin mo. Asuhan mo. Tapos pangalanan mo, kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte, pinapangalanan yung mga korap. Ganun kasimple. Walang mangyayari kung ikaw, parang may iniingatan kang Tapos late na. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang river wall project sa Purokpor, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Sa sumbong na natanggap sa website ng Pangulo, natuklasan na nagkakahalaga ito ng nasa 55 million pesos contract. Grabe, Pero nang puntahan ito ng Pangulo, wala siyang nakita kahit na anumang proyekto. As of last month, June, ang report dito, 100% complete. Anak ng putang ina, Gago, no? Puta, dito napupunta yung tax natin sa mga bulsa nila. Anak ng hayop naman. Ewan ko hindi si Marcos sinasabi ko Doon sa mga dyan, yung for the boys na sinasabi niya. Tang ina, tarantado, no? Sabi daw dun sa papeles, 100% na daw natapos yung flood control project. Putang ina, pagpunta nila, wala. Gago, no? Putang ina, sakit sa ulo. Tapos, kaya alam nyo, medyo tayo medyo bad trip yung mga Pilipino o naiinis dito sa mga, alam mo yun, yung nagtatax tayo, automatic babawasan ka ng tax, diba? Automatic na kakaltasan ka para dito sa mga proyekto sana ng gobyerno. Pero anong nangyari? Anak ng putya, 100% wala ka makita. Asan yung 100%? 100% na hindi pa tapos. O wala pang ginagawa. O 100% siguro yan na original pa. 100% na original pa sa dating itsura. Kasi hindi pa namin ginagalaw. At saka fully paid. Puta. Wala kaming makita. Fully paid pa. Isang hollow block. Isang ng simento. Walang equipment dito. Natatawa ka, sir. Anyway, nakakatawa. Dito na medyo natatawa siya dahil 100% tapos wala akong nakita. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho. Diyan kumikita ang mga kongresista. Diyan kumikita. Yung meron silang project na inaprubahan, tapos ang contractor, yun sila din. Tapos hindi nila gagawin.
Tsaka isa pang problema, alam nyo kung bakit nagtatagal ang isang project? Tignan nyo yung ibang bansa. May mga bayad naman yun. May mga ano naman yan. May mga pondo yan sa isang project. Halimbawa, for example, sa isang bridge, may pondo yan. O kaya mag-aayos ng kalsada, lagi na lang. Meron yan. May pondo yan sa halimbawa, isang kalsada na to. Tapos meron pa dong gagawin sa kabilang kalsada. May pondo yan. May pondo talaga sila dyan. Nakakapagtaka nga, sinasabay-sabay nila yung basag. Tapos yung pag-aayos, konti-konti. Diba? Ito yan eh. Ang nangyayari kasi, yung gamit o para makakuha sila o para makakulimbat yung mga mandarambong sa gobyerno ng, alam mo yon, ng project. Diba? Meron na silang project. Halimbawa, para makakuha sila, gagawin nilang substandard yung materyales, tapos yung mga equipment na inaarkila nila o yung aarkilahin nila, kokonti lang. Kumbaga pang-isahan lang. Ngayon, pag natapos na to, tsaka nila gagawin o dadalhin yung equipment doon sa isang lugar na project din nila. So makakatipid sila doon. Isang arkilahan lang doon sa gamit. Imbis na 2 gamit ang arkilahin mo para mabilis matapos at sabay matapos yung 2. So hihintayin muna nilang matapos. Kaya tenga yung binutas nila eh. Halimbawa, nagbutas sila ng sa kanto ng isang kalsada. Okay, binutas nila yan na hindi naman sira. Ngayon, hihintayin nilang matapos yung mga equipment doon bago nila gawin yung binasag na nila doon sa kabilang kanto. O di ba, nakatipid sila doon sa pag-aarkila kasi kontrata yan eh. Imbis na gawin nila, okay, para mas mabilis tayong matapos, arkila tayo dito ng ng pambutas, arkila tayong pambutas, arkila tayo dito, tas kuha tayo ng maraming tao para mas mabilis matapos. At ang gawin natin 24 hours na nagkatrabaho o masabihin natin na sa umaga yung mga maiingay na equipment, pagdating sa gabi dun sa mga tahimik lang o sa buhos lang, kasi para hindi bulabog yung mga katabing bahay. Ganun sana. Puta, sa ibang bansa ang bilis eh. Paano bukod sa maraming tao, yung equipment marami din. Bukod yung nagsisira, tapos doon sa nagagawa. Tapos doon sa kabila naman, sa kabilang kanto, iba rin yung gamit, maraming tao, iba yung equipment. May budget naman dyan. Putang ina, tinitipid nyo kasi masyado para maibulsa nyo lahat eh. O puta, sino nakikinabang nito? O, 55 million? Ang kapal ng mukha nyo. Putang ina. No? Kaya nadidismaya yung mga tao magbayad o ng tax eh, mag-tax. Kasi puta, wala naman kami nakikitang proyekto eh. Okay, hindi lang naman presidente ang dito, ang sisihin natin. Kasi, pero dapat siya rin siya kasi ang head ng state eh. Siya dapat ang mag-asikaso niyang mga yan. O siya dapat ang magmo-monitor ng mga project na sinasabi niya. Build better, more pa yung... Puta, wala naman kami nakikita eh. O, yun ang problema mo. Diba? Yung mga sekretary mo. Kung may problema ka sa sekretary mo, dapat ikaw ang magtanggal dyan. Problema mo rin eh. Ikaw rin ang dapat sisihin dyan, Mr. President eh. Kasi kung hindi mo tatanggalin yung mga yan, walang mangyayari talaga. Kung hindi mo papalitan ng maaayos yung mga yan, walang mangyayari. Buti nga, si Sec Vince, naisip mong ilagay dyan eh. Sa saan ba si Sec Vince? Teka, check ko, nakalimutan ko eh. Sec Vince, this one. Sa ano pala to? DOTR, okay. Department of Transportation o sa transportation. Buti nga, si Sec Vince ay nilagay mo dyan eh. Putya kung wala yung si Sec Vince, lalo na. Dapat ganito yung mga nilalagay mong ganito yung nilalagay mong sekretary, Mr. Marcos. Kung sana makarating to sa'yo Ewan ko kung makakarating o papakinggan mo. Kasi sino ba naman tayo, di ba? Kung
yung mga sekretary na pinapalitan mo, alam mo ang tagumpay din ni Pangulong Duterte, hindi lang naman sa kanya eh. Dahil din yun dun sa mga sekretary niya. Okay, kung hindi namili si Pangulong Duterte ng mga maayos na sekretary, wala rin. Hindi ma-i-implement yung mga gusto niyang mangyari. Ngayon, ikaw, may mga gusto kang mangyari. Pero ang problema sa'yo, yung pagpili mo ng mga sekretary. Diba? Walang takot sa'yo at sablay, mga tamad. Kung pumili ka ng mga maayos na sekretary at yung kahit hayaan mo lang o kahit pabayaan mo na kumikilos ng may kusa, ay putya, baka mamaya matuwa sa'yo mga Pilipino. Ay puta, ang galing ng presidente natin. Automatic yan sa'yo sa'yo ang credit. Diba? Kasi ikaw ang nagpili nun eh. Ba naman yan, sir? Kahit ako, hindi ako pipili ng sablay na tauhan eh. Tamad-tamad mo eh. Umalis ka dito. Oh. Baka may negosyo ako. Diba? Tapos yung cashier alam kong nangungupit. Oh. Umalis ka dito. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Pinapatagal mo pa yung mga animal na yan. Ikaw din nag-i-spoil dyan sa mga yan. Bukod sa Ghost Project, in-inspection din ng Pangulo ang isa pang ginagawang flood control kung saan nakikita niya 100% daw yan. 100% na hindi pa nila ginagalaw. na substandard naman ang ginamit na materyales. Kasalukuyan na rin iimbestigahan ng Pangulo ang contractor ng dalawang river wall project. Meron kayo nakita dun sa ewan ko si Boss Dada yata yung nag-post nun, yung flood control project na ginawa nila kasi may mga bato-bato yan sa loob eh. Okay? Bato-bato muna yan tapos tsaka tatakpan ng semento na puro para mas mukhang maganda tignan. Ang problema dun sa loob, parang tinipid na semento. Kasi pinagpatong-patong lang yung bato. Tapos nung okay na, yung parang na sila, maayos na yung patusok na, pa-triangle na, ka-pyramid na. Tsaka nila pinatungan ng ang lambot nun, walang tibay. Ang ginagawa kasi dyan, kasi napanood ko yun ng bata ko eh. Yung mga, sa amin dito, yung mga parang drainage na malalaki. Tapos, syempre naliligo kami sa ilog. Nakikita namin kung anong ginagawa nila. Yung mga bato na buhay, yung malalaki, yung pinanghihilod, pinagpapatong-patong nila yan tapos nilalagyan nila lang semento. Bawat patong semento, parang bricks, parang paglalagay din ng ng tawag dito ng hollow blocks paggawa ng bahay. Bawat siksik yan, may semento. So tsaka nila tatapalan ng ng puro para mas matibay. O di ba? Actually, sila doon, makakakalis ng oras kaysa doon sa mismong buhos. Kasi matagal matuyo. At least yun, buo na, bato na, ilalagay nila ng semento para magdikit o mas matibay. Kahit malakas yung tubig na umagos, hindi masisira. Putya, yung ginawa nila dun sa sa Poste Boss Dada, patong-patong lang eh. Naglalaglagan pa eh. O, kita mo, isang bangga lang, sira. Yun ang problema. Diba? Kasi tinitipid nila. Laki-laki ng... Alam nyo, dapat ibigay nyo na yun sa mga... Tangina kasi, ewan ko sa mga politiko na to eh. Patay gutom din. May mga sahod naman. May mga... Ewan ko, may mga commission siguro yan. At pati yung budget na hindi naman dapat sa inyo, pinapakilaman ninyo. O tapos ang ini-impeach nila yung Vice President. O tignan mo, naglabas na naman ang COA report na na walang anomalya sa sa OBP. O pahiya na naman kayo. Nag-i-impeach sa kay BP Sara. Yung pinag-aaralan namin dahil dito naman sa kabila, meron rin ginagawa na flood protection. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista. At sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap. Ewan ko, basta meron daw silang usapan na... nagkakaanuhan sila. Nagtuturuan na. Kumbaga,
dahil hindi magawa yung isa, kasi hindi pa nagagawa yung isa. Ano kaya yun? Tapos nakalagay dun sa papel o sa proposal o sa document na tapos na. Ano ba yan? Buti nasa inyo na yung pera, wala pa kayong ginagawa. Dapat kaya ang gawin dyan, may gumawa pa kaya mga kontraktor nito. Project muna o gawin nyo muna bago namin kayo bayaran. Parang ganun ang gagawin ng gobyerno. Pwede kaya yon? Hindi ko alam kung pwede Pero kung pwede yon, ganun sana para matapos nila kagad. At hindi nila gawing substandard. Kasi kung masisira, parang may warranty, no? Parang ganun. Ang warranty niyan, ang tatagal niyan, parang 3 years, 10 years. Pag nasira, kayo bahala, kayo gagawa. Diba? Parang ganun Kung may ganun kaya sana, ewan ko kung mayroon pang mga contractor na para magpapaluwal muna sila. Magpapaluwal sila ng pera para magawa tong project na to, tapos tsaka nila babayaran pag, halimbawa, for example, para hindi naman masakit sa sa puso. Every year, kung may nakikita silang progress, babayaran nila. 'Di ba? I-divide sa halimbawa kung gaano katagal, halimbawa 3 years. I-divide yung 10 million, for example lang to 10 million sa 3 years. So kung umpisa muna nila bago natin bayaran, pag may nagawa na sila, magbabayad tayo ng sa unang taon. Tapos sa pangalawang taon, pag nagawa nila yung yung project ng halimbawa, kailangan 60% na yan sa pagdating ng 2 years. Nagawa na. Sige, magbabayad tayo ulit. Tapos pagdating ng huling year, kailangan tapos na yan, 100% na, tsaka ibibigay yung huling bayad. Pwede kaya yun? Hindi ko alam. Hindi, maganda sana yun kung ganun yung gagawin. Kasi talagang matatapos yung trabaho. Ay, putsang hindi ako babayaran kung hindi ko tatapusin to, di ba? Ganun sana. Tapos, maliles yung mga korupsyon at yung mga masasabi natin na talaga nangongontrata dyan. Kasi, hindi, yung pera, dedirekta dun sa, gumawa. Hindi na siya dumaan, hindi na, kasi, problema dyan. Dami dinadaanan. Ay, itutuloy ngayon ito. Ngayon, kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan yan sinasabi ko. Dapat nung panahon pa lang, nung tinesting na yung flood control project, nung unang-una niya sinabi, 2024, na meron daw 5,500, nung umulan pa lang noon, dapat chinek niya na kagad yung mga flood control project na yan. Especially dito sa Manila. Kung meron na niyan, o kung chinek niya na yan kagad, putya, maaga pa lang. Dapat naasikaso niya na yung mga yan. Dapat napatanggal niya na yung mga, o tinanggal niya na mismo yung mga tauhan niya dyan sa, mga sekretaryeng walang silbi. Kasi diba, presidente siya, tapos sa mga sekretary niya, kung walang gagawin yun, tanggalin mo. Wala Kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan. Hindi tatagal yan. So, substandard pa rin. Ayon sa Pangulo, hindi lang siya dismayado, kundi nagagalit siya sa ganitong resulta ng mga flood control project. Kung galit ka, aksyonan mo na. Tanggalin mo na yung dapat mong tanggalin at pangalanan mo na yung dapat mong pangalanan, di ba? House of Representatives. Yan dapat yan. You know, if all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At kung inasikaso mo ng maaga yan, ang laki sana nang nawalang problema sa atin, sir saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang wala naisip. Fresh water supply for households. Pero ito yung ginagawa nila talagang sinong sila? Nakakapinsala ba sa mga local residents? Sino yan sila? No, I'm not disappointed. I'm angry.
Samantala, Tsaka kung hindi pa nakaupo si Senator Marcoleta, hindi pa yan aasikasuhin eh. Diba? Kung kailan nakaupo na tong mga, alam mo yung mga bagong senador, tsaka nila inaasikaso. Ella, nang tanungin naman si Pangulong Ferdinand Marcos kung sasampahan talaga ng kaso of filing cases itong mga kontratista. Ayan. Ang sabi ng Pangulo sa report niya na ito ay isang falsification ang kanilang ang tatanggaping kaso dito mga talagang may kinalaman dito sa nasabing proyekto. That is very big violation ayon sa Pangulo, kaya ito ay isang sinasabi niyang isang economic sabotage. At yan muna ang ating latest live. Ella, mula rito sa Bulacan. Balik sa iyo. O yan o. Maraming salamat, Nestor Torres. And tsaka dapat din, sampahan din yung mga kontraktor na kamag-anak o yung may-aring kontraktor ng yung mga dyan sa House of Representatives, yung Congress. Dapat yan ang imbestigahan ninyo kasi may napapabalita tayo na si patungkol dong kay Saldico, di ba? Yan dapat ang iniimbestigahan at inaasikaso. Kasuhan nyo. Kung kakasuhan nyo, dapat kasuhan nyo talaga yan. Kasi ito mga pare, ito ang ng DPWH, okay? So, ipaliwanag lang natin ng konti. Main agency responsible for planning, design, and implementation of flood control and drainage project nationwide. So, like pumping station, drainage system. So sila daw yan. Sila yung magpaplano, magde-design, at syempre implementation. So may problema din dito yung DPWH, di ba? Okay, ito MMDA. So flood management and drainage maintenance. So ang nagme-maintain naman daw yung MMDA. Okay, within Metro Manila lang to Cleaning, ito yung ginagawa ng MMDA pagdating sa mga drainage maintenance. Cleaning, esteros, pumping station, flood warning. So itong mga MMDA na to, ewan ko kung may ginagawa sila patungkol dyan kasi yung mga, alam nyo yung mga tupad-tupad, putang inang yan. Yung ginagawa nila dun sa tupad-tupad, di ba, parang magbabayad sila o magbibigay ng allowance dun sa mga Pilipino o yung mga kababayan natin na walang trabaho na kailangan natutulong para maglinis. Ewan ko dito sa paglilinis ng estero, yung pumping station, tsaka yung mga flood warning, ewan ko kung yan ang ginagawa. Kasi ang ginagawa ng mga tupad-tupad ngayon, yung mga nagtutupad, nagkakalat, tapos tsaka maglilinis, tas picture. Anak ng putya. Wala kasing dapat meron diyang isang, alam mo yon, nagbabantay, nagche-check from national. Yan sa mga tupad-tupad na yan. Kasi pag mga tropa-tropa lang, halimbawa, tropa ko si Konsihal, hayaan nyo na yan, okay lang yan. Okay na yan. Basta, meron kayo. Diba? Ayun ang problema Dapat meron tayong mga nagbabantay sa mga na yan mga tupad-tupad na yan So, wala nangyayari. Yung pondo ng gobyerno para dun sa mga maglilinis, nababawasan, nawawala. Pero wala namang nalilinis. Puta, nagbibigay lang tayo ng pera dun sa mga tamad. Okay? DNR, ito naman, manage watershed, river system, and reforestation. So ito yung mga trabaho nila, okay, pagdating dito sa flood control. So ito yung LGU. LGU is responsible for local drainage, clearing operation, zoning regulation, and ensuring that no illegal structure block waterways. So yun daw, ayan ang mga trabaho ng LGU. Dapat sila ang mag-implement dun sa mga locals. So sa city, di ba? Ayan nga pumapasok yung mga tupad-tupad na yan. Imbis na maglinis dun sa mga kanal-kanal, puta, nagkalat sa kanal, tsaka nila naglinisin, tapos nagpicture, okay na yon. Tapos palit ng damit. Ay, nako. Kaya nakikita nyo yung mga nagbablog. Alam ko, sinabi ko na to kahapon, yung mga nagbablog ng naglilinis ng mga estero. Ang galing di ba?
time-lapse lang. Ayun, dapat ganun may camera eh. So, dun sa mga bagay na yun, talagang kaya nagbabaha din tayo dahil sa mga basura na hindi nakakadaan yung mismong tubig dun sa mga dapat daanan, sa mga drainage system, sa mga irrigation, hindi nakakadaan dahil sa mga basura. So, dapat umpisahan ng city yung pag-aayos dun sa mga basura. 'Di ba? Dalasan ng pagkuha ng basura sa mga lugar-lugar. 'Di ba? Ang problema kasi sa ibang lugar, isang beses lang sa isang linggo. Bakit hindi nyo gawing bakit hindi pati yung budget sa basura inaano nyo? Kasi nagkakaroon din ng budget diyan eh. Ayun ang isang problema ng ng isang city basura talaga tsaka patubig. So, dapat unahin nila muna yung basura na agahan o damihan yung mga araw na nagtatapon. Para nga naman, hindi yung mga kasi, syempre may mga Pilipino tayo na basta na lang tapon sa kanal eh. Tapon sa ilat, mga ganon. Diba? Pag nakakita ng malaking kanal, putya, lalaglag nila dun pag umulan. O ang tendency, pagdating dun sa dulo, yung mga basura nandun na. Wala na. Barado na, baha na tayo. So kawawa yung mga nandun sa dulo, yung mga maaapektuhan. O, 'di ba? Dapat basura muna, tapos umpisahan yung mga paglilinis ng Ganun eh. Ewan ko sa mga official natin, hindi marurunong. Tangina, bakit pa kayo nangarap na maging public official kung hindi naman kayo nagsiserbisyo sa publiko? O anong gusto nyo? Posisyon lang? Pera lang, ganon? Para lang makakurakot kayo? Kaya kayo public official. Public official. From the word itself, public official. Public servant. Ito, NDRRMC. Okay? Ito yung mga sa inyo, yung mga nag-chat. Nagte-text, di ba? Tapos DPWH. Ito na yung mga Okay, ang summary nito, national is a big infrastructure. Ito yung flood control, DPWH. Tapos sa Metro Manila naman, yung MMDA. Sila yung maglilinis ng mga, parang yung mga project ng national, sila naman yung maglilinis nun. Para, halimbawa, bumaha, nagkaputik. Nilinisin nila yun, syempre. So, environment, ito naman, DENR, tapos yung local drainage implementation, yung sa LGU. Sila naman yung maglilinis dun sa mga, alam mo, nagsisimula kasi yan sa sa mga local eh. Kung malinis yung local, nyo, yung lugar nyo, yung city nyo, di ba? Walang problema dyan. Alam ko dyan sa may BGC, kung hindi ako nagkakamali, yung ilalim daw niyan, meron daw yung malaking drainage system. Hindi ko alam to sino nagkwento, nakalimutan ko eh. Parang ginawa daw nila yan para hindi magbaha dyan. Diba? Ano ba yun? So, parang dun daw dumadaan sa ilalim lahat, tsaka maayos. Tingnan, malinis. Hindi pwedeng basta-basta magtapon ng basura kung saan-saan. Kaya nga, implementation ng unang dyan eh. Ang unang parang masasabi natin na unang hakbang eh. Kung ang lugar ninyo ay walang takot dun sa mismong namumuno, o walang, parang alam mo yung ultimatum na pag nagtapon ka ng basura dyan, magmumulta ka. Diba? Kailangan itapon mo dun sa tama, o kaya kung hindi mo kayang itapon sa tama, wag mo itapon dyan, ibulsa mo muna. Kami alam niyo yung kotse namin parang basurahan. Kasi isipin nyo to. Kaysa, diba, meron tayong mga nakikita na, alam mo yun, yung basta na lang makatapon dun sa bintana ng kotse nila. Ay, lang yan. Ang ganda ng kotse, pero mo naka BMW. BMW, naka-Audi po siya, pag katapos kumain, itatapon sa kalsada. Saan yung bastos eh?
Puta, mayaman ka kung mayaman, pero yung ugali mo pang, squatter. Ang ina mo. Ka-BMW, itabi mo muna dyan sa gilid mo. Tapos pag may nakita kang basurahan, itapon mo na maayos. Anak ng putya naman. Ganun kasi, simpleng simpleng, yun yung mga simpleng bagay o gawa na malaking matutulong sa Pilipinas o sa mga natin, sa bansa natin o sa local government. Kasi isipin mo kung halimbawa 100 kayo nagtatapon ng ganun, dapat ang dami ng basurang tinatapon nyo. Pero pa nga ako nakita yung talagang, alam mo yun, yung, di ba sa fast food, yung mga, bawa, Jollibee, yung, ng Jollibee, yung paper bag. Puta, ganun kalaki, itatapon sa kalsada. Pag nasagasaan yun, wala na, kalat na talaga yun. O, di ba? Kitang kagago. Tapos, sige. Natin to? Tuloy natin to. Ito naman. Budget preparation. Ito naman yung budget preparation. DPWH, Regional Office, and Central Office prepare their proposed budget including line items for flood control and drainage project. So, DPWH ang nag-prepare nito, nagre-request. Okay. This is submitted to the Department of Budget and Management, DBM. So, nila doon, ipapasa nila doon yung proposed budget o request nila para sa project na gusto nilang gawin. Okay? Submitted. Okay, dito na tayo. Budget legislation. So, ito ay nagaganap yung August to December. So, the President submits the NEP to Congress. Okay? Tas Congress, House, and Senate, ito dalawa to deliberates, holds hearing, and may realign flood control budget. So, meron talagang kinalaman dito pagdating sa pag-release ng budget itong House of Representatives at Senate. Hindi ko alam kung paano nila gagawin to kung ang mauuna yung Senate tsaka yung bago yung House of Representatives. Kaya nga tignan niyo yung mga black na yan. Yung patungkol sa BICAM, 'di ba? May mga blanco na nakakapagtaka yan. Tapos pagdating sa GAA, pinirmahan na kagad ng Once approved, ito na. Tingnan niyo may blanco doon may blanco doon sa BICAM report na yon, pero na-approve to para maging GAA. Kasi magiging GAA yan pag na-approve na sa sa House at Senate. Kaya ang weirdo Paano na-approve 'yun kung may mga blanco, 'di ba? Kasi ang style nila doon, naka-blanco muna 'yon, pag na-approve na tsaka nila lalagyan. 'Di ba? So lalagyan nila ng mas malaki Pansin na pa talaga mga buhaya. Once approved, it becomes part of the General Appropriation Act, so GAA, signed into law before year-end. So ito na yun, yung presidente na yung magpipirma dyan. Tapos, ito, number 3, budget release and implementation, January onwards. Ito na yung pag-release ng mga budget patungkol dun sa mga requests from DPWH sa mga project nila. Okay? DPWH can access its flood control budget once the DBM issued the notice of cash allocation. So, ito na yung NCA. Ito na yung pag-allocate o pagbibigay ng mga pera doon. Ito na. Malapit na kami kumita. So, actual funds are released quarterly or project-based depending on cash programming by DBM. So, depende pala yan. So, ito, special cases. For urgent project like post-typhoon flood control, the President may approve supplemental budget or use calamity funds, quick response funds outside regular budget cycle. So, depende pa rin. Presidente pa rin talaga ang may hawak nito. So, summary. Ito yung nakalagay dyan. DPWH gets its official flood control project o budget at its starts of every fiscal year. So, January 1. When the new GAA is in effect but the money is released gradually through
out the year by DBM depending on the project needed and cash availability. So, depende sa pagre-release ng budget kung ako may pera o kung yung project ng urgency o kung depende kung kailangan na ng pera ng project, magre-release sila. Ang problema dito, ito yung pinakita ni Marcos dito sa may Baliwag, Bulacan. Bayad na. Diba? Bayad na yung flood control project na yan, pero kahit ni isang pako o ni isang semento, hollow blocks, wala silang nakita dyan. So, magtataka kayo, bakit naka-release ng budget o bakit nabigyan ng budget yan kung wala pang nagagawang project? Fully paid na nakalagay. So, hindi ko alam kung DPWH na ang may kasalanan dyan o itong mismong kontraktor kasi dapat minomonitor din yan ng DPWH. Ganon din yung LGU kasi yung LGU ng Bulacan o dyan sa Baliwag, Bulacan, dapat namomonitor din yung ginagawa na project dyan sa kanila. Tapos pag walang nangyayari, dapat inire-report din nila. Mga kamamaya, pati sila kasama doon sa mga for the boys. Baka pati sila kasama doon sa nakatanggap ng ng kaperahan, di ba? So, yan ang nagiging problema. Tapos na yung pagbabayad ng fully paid na sila, pero putya yung project, wala pa. Ayun. Dapat aksyonan talaga to ni Bongbong Marcos. Kasuhan yung dapat kasuhan. Kung sino man ang dapat kasuhan dyan, kasuhan mo na kagad. Bilisan mo. Okay, ito, meron pa tayong dito. Parang ito yung summary natin. So, ito. Initiation by DPWH within inputs from LGU studies or disaster response. So, ang mag-aano nito, yung DPWH, kakausapan yung LGU kung mayroong mga problema dyan o yung mga baha dyan. So, sa LGU talaga manggagaling yan o manggagaling yung mga sinasabi natin na parang mga problema sa lugar. Tapos, pupunta sa DPWH, aasikasuhin ng DPWH para sa budgeting, tapos ayusin. Okay? Tapos, ito na yung execution by contractor through bidding. Ito yung true bidding. Magtataka ka sa bidding, may mga nananalo na ito ang problema dapat bidding talaga. Pero dahil nga si congressman may mga construction business, siya na kagad ang automatic na kukuha doon. Tapos pag nakuha niya na, parang ganito nangyari. Pag nakuha niya na yung pera, okay, construction na. Depende na sa contractor o kung sa congressman kung kailan niya sisimulan yung project. Tayo nang yan. Gago, di ba? Tapos ito na. Support. LGU helps identify needs and maintain local drainage, but they don't initiate national flood control project unless they fund their own local ones. So, pwedeng, halimbawa, yung mga maliliit na yung pagtatakip sa kanal, di ba? Yung mga kanal na open, tapos lalagyan ng mga bakal, parang LGU na yan. Yung local government ang gagawa niyan. Kasi yung mga bakal sa kanal, minsan ninanakaw yan So, sila na ang gagawa niyan. Pero yung mga national project, yung mga malalaking pera na ang kailangan, talagang na yan, DPWH ang mag-aasikaso niyan. Tapos, ang LGU, sila yung parang monitor kung talagang ginagawa na yun. Problema, pag si LGU, tropa din ng congressman, wala na. Pare-parehas na silang kumita. Kaya yan ang nagiging problema Kasi, pag mga magtotropa, alam mo yun, yung project dito, pag hindi kita tropa, hindi kita bibigyan ng ng project dyan. Kailangan meron akong kickback. Doon sila kumikita ngayon. Sila nagkakapera. Kaya tignan nyo yung ibang mga mga lugar na kontra dito sa gobyerno.
o hindi, parang natitunugan nila na, hindi natin tropa yan. Tignan nyo, baka walang project. Kasi hindi sila automatic na hindi sila kikita doon. Hindi kami kikita sa'yo kasi kaaway ka namin eh. Malamang isumbong mo kami pag hiningian ka namin. O pag nakipagkasundo ako sa inyo na ganito gawin natin, walang project, ghost project yan, pero meron tayong budget. Gagawan ka namin ng project dyan, pero hindi natin itutuloy kasi kukunin natin yung pera. So kung mga ganun, di ba, naiisip nyo, unlike nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit kaaway kita, sige, gawin mo yan. Tignan mo yung Bicol, ang ganda ng airport ng Bicol. Oh, di ba? Hindi siya nanalo dyan, Pangulong Duterte, pero ginawa niya pa rin. Kasi wala naman siyang itatago eh. Talagang nangyari at ginawa niya. Ang lupit nung sekretary niya dyan sa DPWH dati, si Tugadi eh. Kasi mama na yun, laki nun. Pag di kayo umayos dun, kotong kayo. O, di ba? Depende kasi sa yan, namumuno. At depende yun, yan sa mga sekretary na i-appoint ng presidente. So, sa presidente pa rin talaga ang masasabi natin na yung may hawak ng lahat ng mangyayari sa Pilipinas kasi nga siya ang ulo eh. So kung talagang may political will ka o talagang gustong-gusto mong maayos yung Pilipinas, tatrabahuhin mo yung mga yan. At pag hindi kumalaw yung mga yan, tanggalin mo. Pag hindi nila inasikaso yung mga dapat nilang gawin, tanggalin mo. Tsaka yan sa DPWH, sino ba dapat mag-asikaso niyan? Oh, di ba? O kung may problema, o kung mahina yung sekretary mo diyan sa DPWH, asikasuhin mo na yan. Kasi dapat monitor din nila yan kasi sila ang mapuputukan. Pag puro katarantaduan yung lalabas doon sa mga ginawa nila o sa mga ni-request nilang budget. Diba? Ano lang kasimple, pinapalala nyo. Walang mangyayari dyan sa Marcos, President Marcos, dun sa mga binabanggit mo na, I'm not disappointed. I'm angry. Diba? Puro salita lang, walang gawa, walang mangyayari. Kaya kailangan, kung galit ka, sampulan mo. Yun lang naman kasimple yun. Sampulan mo yung mga yan. Tignan mo, yung mga may anomalyang ginagawa dyan, yung matataranta. Isa lang sampulan mo. Tignan mo, matataranta yung mga tarantado dyan. Kasi, siyempre, hindi na siya weak. Matapang na siya ngayon. Kailangan na nating maging mabait. O ayusin natin yung dapat nating ayusin. Kaya galit na galit silang kaya galit na galit sila o takot silang makaupo si BP Sara kasi talagang bubusisiin ni BP Sara yan. Daming project. At wala namang ang daming project, ang daming perang nawawala sa Pilipinas, ang daming perang nilalaan diyan sa mga budget na yan, pero walang nangyayari. O di ba? Tingnan mo 100% na yung nakalagay dun sa dokumento pero wala pa rin sila nakikita. Ang problema lang dito, okay ang ginagawa ni Marcos. Ang problema lang talaga, yung late na. Dapat mas maaga niya pang ginawa to para mas maaga o mas marami tayong makita mga tarantadong ganito. O mas maaga dapat niyang ginawa to para mas maagang na-actionan. Hindi late na tayo 2025 na, 26, 27, 28 Ilang na lang, 2 years na lang. Tingnan mo, mapatatapos pa yan. Tapos sinasabi niya, meron tayong malalaking, naalala niyo yung meron tayong malalaking project. Na hindi pa nakikita ngayon, pero balang araw makikita niyo. Gumaganong ka pa. Puta dito pa lang, mapahiya ka na. Anyway, maraming salamat sa pagsama sa atin mga pare. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share ng ating mga videos. Huwag din kalimutang mag-follow dun sa aking Facebook page na Paring RJ. Ganon din sa aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Okay? Maraming salamat mga subscribers at dun sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para masaya. At dun sa mga demanding, lumayas kayo dito. Hindi ko kayo kailangan. Wala akong pakialam sa inyo kung sino ka man. Marami kasing demanding dyan mga pare. Ano ba yun?
Dami mong daldal. Direct to the point ka na. Ano, vlog mo to? Channel mo to? Kuha ka ng channel mo kung ayaw mo dito, di ba? Masyadong demanding. Bakit ganyan tayo mga Pilipino? Masyado kayong demanding. Anyway, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala